Sa nakaraang video natin natapos tayo nang ipakuha ni Chung Yung ang damit na magagamit niya upang ikubli ang sarili tulad ng kasuotan ng mga asasin. At nang maibigay na nga ni Gul ang damit sinikap man niyang pigilan si Chung Yung sa balak nitong pag-alis sa sekta subalit wala rin siyang nagawa gayong mabilis umalis itong ating bida para hanapin ang mga manggagancho na negosyanteng bumulabog sa kanilang sekta. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, tumalon na ang eksena kung saan narating na ni Chung Yung ang lungsod at ang kanyang gagawin na lamang ay hanapin ang mga manggagancho. Sa gusali namang ito na kung saan maririnig hanggang sa labas na may mga tao na tiyak masaya gayong ang mga ito ay nagtatawanan. At lumipat na ang eksena sa loob mismo ng gusali na makikitang masayang kumakain ang grupo ni na Mr. Hong sabay sa kanilang pagyayabangan. Tungkol naman sa kanilang usapan tinutukoy nila ang sect leader dahil nang makaharap raw nila ito ay hindi man lamang makapagsalita ng maayos na kahit tingnan lamang raw sa pagmumukha ng sect leader tiyak na hindi malaman kung ano ang gagawing palusot sa kanila. Habang may nagsasabi naman ng magandang ginawa raw nila ang gayong hakbang para sa una't huli nilang babala. Dagdag pa niya na ilan raw ba sa palagay ng sect leader ang utang nila sa kanila gayong hindi biro yun dahil umaabot raw sa humigit kumulang 100,000 barya. Sambit naman itong isang nagpapalakas sa pavilion owner na mas lumala pa daw ang kanyang suliranin dahil ang may-ari ng pavilion na si Kung ay kasama natin sabay pahabol na kung tama raw ba ang kanyang pahayag. Sa dami ng sip-sip dito sa pavilion owner tuwang-tuwa naman ang matanda sa dami ng papuri na kanyang tinatanggap. Ayon pa sa kanyang sinungaling na pahayag sinabi niyang kahit na daw siya ay isang mangangalakal na naghahanap ng kita, naaawa daw siya kuno sa paggawa noon sa kanila. Isa pang dahilan ng pavilion owner na sila daw ay may magandang pinagsamahan sa loob ng ilang maraming taon kaya nakakahiya kuno ang gawin ang ganoong bagay. Nagsalita naman itong isang mukhang pera, palubag loob niyang binanggit na ayos lang naman Mr. Hong gayong ginawa mo na ang abot ng iyong makakaya at ilang beses mo na rin silang pinagbigyan. Nang sabihin pa ng matandang loko na purihin raw ang pavilion owner dahil sa mabuti raw nitong puso kaya natuwa lalo ang matandang alaskador. Na habang umiinom siya sabay naiisip niyang wala na siya masyadong dapat problemahin kung gayon dahil sa mahihirapan na raw makabangon ang Mountain Sect sa pagkakalubog nito. Bukod pa ang kapangyarihan ng Mount Hua Sect ay hindi isang bagay na dapat alalahanin. Dahil ang tunay na lakas ng sekta ng Mount Hua ay hindi namamalagi sa kanilang combat power. Gayong ang pinakamalaking bagay tungkol sa sekta ng Mount Hua na dapat alalahanin ay ang kanilang kasaysayan. At least sa lalawigan ng Shaanxi, mahirap makahanap ng isang tao na walang koneksyon sa sekta ng Mount Hua. Gayunpaman, sa mga oras na ito ang Mount Hua ay nasa pinakamahinang estado. At nagawa pang ihalin tulad ng alaskador na matanda ang Mount Hua sa kanyang pagkurot sa manok gayong kahit na raw hindi siya gumamit ng puwersa madali lamang niya itong pababagsakin. Ito naman si Jong San Yu, ang kasalukuyang may-ari ng tindahan ng damit o mga tela. Kinausap niya si Mr. Hong tinanong niya na ano ang planong gawin sa sandaling mapasak amin na ni Mr. Hong ang buong kontrol sa mga gusali ng Mount Hua. Isipin ko pa lamang ay hindi madaling ibenta ang mga ito. Nagbigay rin si Jong San ng isang suggestion na kung bakit hindi kaya humiling na lamang sila ng iba na may parehas na value para pangbayad. Subalit ayaw tanggapin ng matandang alaskador ang mungkahi ni Jong San bagkus sinabi niya na Ginoo ang halaga ng kanilang templo ay lampas pa sa iyong imahinasyon. Dagdag pa niya na bagaman ito ay maaaring magmukhang isang lumang templo sa unang sulyap, ngunit masisiguro ko bilang isang negosyante ang halaga nito ay higit pa sa sapat. Ngunit hindi maunawaan ni Jong San ang ibig sabihin nitong si Mr. Hong kaya ang matanda ay palihim na lang na minura si Jong San at sinabihan ng bobo. At dahil dito napilitan na ang matandang pavilion owner na ibunyag ang kanyang tunay na pinaplano matapos niyang ibaba muna ang kanyang chopstick kinausap niya ang lahat ng mga negosyante. Bagaman raw hindi niya direkta na binanggit sa lahat ngunit ito ang kanyang plano na maaari nating gamitin ang mga kaaway ng Mount Hua Sect bilang ating kalamangan. Ilan ba sa palagay niyo ang mga sekta na magkukumahog na makuha ang tulad nitong oportunidad? Bukod pa sigurado na kahit gumastos sila ng isang malaking halaga ng pera gagawin nila iyon upang bilhin ang templo at para burahin ang Mount Hua Sect. Kaya mangyaring huwag na kayong mag-alala, gayong sisiguraduhin ko na mababawi ang lahat ng iyong mga investment kahit hanggang sa pisong bulag at napawaw na lang ang lahat matapos sabihin ng pavilion owner na kahit pisong bulag ay makukuha rin pala nila.
Sa sobrang tuwa ng negosyante napatayo siya sabay sinabing talagang tunay na matalino ang pavilion owner sa pagbuo nito ng plano. Dahil dito masigasig niyang ipinahayag sa lahat na mag-toast sila para daw kay Mr. Hong. Na siyang ang ginawa ng lahat upang ipagdiwang ang nalalapit nilang tagumpay na magkaroon ng impact na salapi sa kanilang panggigipit sa sekta ng ating bida. Lumipas ang ilang oras na tapos na sila sa kanilang kasiyahan at makikitang pauwi na itong si Jong San-yu na nalasing at susuray-suray sa paglalakad. Gayunpaman sa naganap na usapan sa kanilang panig ng mga negosyante tuwang-tuwa ito gayong napakaganda raw ng nangyari sa gabing ito. At kung sakaling maibalik na raw sa kanya ang pera mula sa Mount Hua sapat na daw ang perang iyon hanggang sa kanyang pagtanda. At ang may-ari ng pavilion na si Kung ay isang masusing tao pagdating sa pera. Paulit-ulit niyang sinasabing masaya daw siya ngayon at ang buwan rin ay talagang maliwanag sa gabi na ito. Ngunit dahil sa kanyang pagkahilo dahil sa alak hindi niya alam na wala talagang buwan ngayon. Tapos ang lasing na si Jong San ay nagagalit dahil bakit daw walang buwan ngayon gayong dapat mayroon nito ngayong gabi. Dahil masyadong madilim na pagpasyahan ni Jong San na dapat dumaan siya ngayon sa main road bukod sa ligtas na daan ay mas maliwanag dito kumpara sa kanya dapat daraanan. Ngunit hindi pa rin siya ligtas dahil itong bida natin ay una na siyang natagpuan. Sa mga ilang hakbang pa ni Jong San nagtaka siya bigla dahil sa may napansin siyang isang nilalang sa kanyang harapan. Subalit sa kanyang pagkalunaw sa alak dagdag pa ang dilim ng gabi nahihirapan siya na kilalanin kung sino ang humaharang sa kanya. Gayunpaman sa pagsusumikap niyang makita kung sino ang nasa harapan marahil sa kaba nitong si Jong San bahagyan ng bumababa ang tama ng alak at dahil dito malinaw na niyang nakita si Chung Myung subalit sa uri ng damit nito malabo pa din na makilala siya ng lasing na lalaki. Maya-maya pa nagsalita na si Chung Myung at kanyang iniutos kay Jong San na kailangan nitong tumigil muna. Sa sinabing iyon ng ating bida napakamot sa mukha si Jong San sabay sambit sa isipan na siya ba ay isang kawatan na mukhang siya ay banyag sa kung ano ang kanyang pakay ngunit siya tila ay masyadong maliit. Napatanong rin siya sa sarili na mahalaga sa mga kawatan ay karaniwan bang nagsusuot ng ganitong mga uri ng damit bukod pa hindi ba talaga ito ang inilabas sa pahayagan na sila ay ang mga kawatang laganap sa buong mundo. Upang masagot kinausap na niya si Chung Myung at una niyang tanong kung ito raw bang bida natin ay isang kawatang magnanakaw o kung ano. Tugon naman ni Chung Myung na wala akong interes sa pera ngunit kailangan mo sagutin lamang ang aking mga katanungan at hahayaan kitang hindi masaktan. Halos matawa si Jong San sa inaakala niyang birong banta lamang ni Chung Myung gayong sa halip makipag-usap ng maayos bagkus wala raw karapatan itong bida natin kahit hindi niya sagutin kung ano man ang tanong nito sa kanya. At dahil dito wala na rin daw siyang pagpipilian kung di ang pahirapan si Chung Myung dahil sa kapangahasan nito. At pagkatapos ipinatawag ni Jong San ang mga kaibigan daw niyang personal na bantay upang iligtas sa tulad nitong sitwasyon makikita namang mabilis nga na lumitaw kung saan ang sinasabi niyang mga kaibigang mga tirador ng lungsod. Nang nasa kanyang tabi na ang mga kalalakihan niyabangan niya na si Chung Myung na ni minsan raw hindi talaga siya nag-iisa dahil sa pagkakaroon niya ng mga personal na gwardya. Sa panig naman nitong si Chung Myung pinag-iisipan niyang marahil ang mga ito ay high-class bodyguard kung tama ang kanyang hula sa mga ito. Bumalik muli ang eksena sa panig ni Jong San-yu na kung saan kasalukuyang nagtatanong ang kanyang gwardya na kung ano ang kanilang lamang dapat gawin kung ito raw ba ay kanila nang ililigpit o pahihirapan lamang. Ayon kay Jong San nais niya pang makausap si Chung Myung kaya mariin niyang iniutos na siguraduhin ng mga bodyguard niya na dapat makapagsalita pa raw si Chung Myung upang sa gayon makausap pa nila ito. Habang magsisisugod na ang mga gwardya niya ayaw ni Jong San na makita ang magaganap gayong sa katunayan daw ayon sa kanyang palihim na pahayag hindi talaga ako tagahanga ng mga marahas na eksena. Sa bawat hakbang ni Jong San nakakarinig siya ng malutong na sampal at taginting ng espada kaya kahit pa raw di niya makita ang kaganapan malamang sa alamang maganda ang nangyayari sa kanyang likuran. Napa-ouch rin siya matapos niyang marinig ang malutong na lagutok na parang binalian ng labis raw si Chung Myung na isipin pa lamang ay talagang masakit ang gayon. Hanggang sa nagulantang siya dahil ang malutong na lagutok ay sa kanyang ulo na tumama dahil sa may bumato sa kanya ng bato. Sa inis ni Jong San-yu pinagsabihan niya ang mga bodyguard na sinabi ko sa iyo na tiyakin na maaari pa rin siyang makausap gayong buong akala talaga nito ay napatumba na ng kanyang mga tao si Chung Myung subalit natigil kaagad ang kanyang pagyayabang dahil nakita niyang nasa alanganin siya ngayon.
Dahil bukod sa isang lalaking bitbit ng ating bida ngunit ang iba pa ay nakabulagta na at mga walang malay tao na siyang ikinabahala ni Jongsan Yu gayong kabaligtaran ang nangyari na sa halip si Chung Myung ang pahirapan nila ay siya pa itong nagawang bugbugin ang lahat ng walang kahirap-hirap. Binitawan na ni Chung Myung ang lalaki sabay niyang ipinahayag na gusto ko lamang naman makipag-usap para sa ilang tanong ngunit sa halip na gawin niyo ang aking hiling bagkus tumawag ka pa ng ilang mga tao. Sa mga sumunod pa senyas na tinatawag ni Chung Myung si Jongsan Yu upang palapitin sa kanya at sa takot naman ni Jongsan matapos patumbahin ng ating bida ang kanyang mga personal guard wala na rin siyang nagawa kundi sundin ang pagtawag ng ating bida. Nang nasa harapan na siya ni Chung Myung sinabi ng ating bida dito na tulad ng sinabi ko walang mangyayari sa iyo kung nakipagtulungan ka lamang sana nauunawaan mo ba ang sinabi ko. Masigasig namang sumagot si Jongsan Yu na may paggalang na malinaw raw niyang nauunawaan na ngayon kung ano ang hiling ni Chung Myung sa kanya. Kung gayon simulan na raw nilang dalawa ang pagtatanong, ngunit nagulantang at nakaramdam ng takot si Jongsan gayong hindi niya mabatid kung bakit binitbit siya ni Chung Myung nang walang malinaw na dahilan. Nagbigay naman ng paliwanag si Chung Myung kung bakit niyo ito ginawa ayon sa kanya sinabi niya kay Jongsan na kung una nasagot mo kaagad ang aking mga katanungan sa una kong pagtatanong hahayaan na sana kitang hindi masaktan. Ngunit dahil sinubukan mong labanan ako dapat mong matikman ang aking kamao. Subalit wala ka dapat alalahanin gayong sisiguraduhin ko naman sayo na magagawa mo pa ang makapagsalita. Mabilis nang lumipas ang oras at natapos na si Chung Myung sa pagbibigay niya ng leksyon kay Jongsan sa ginawa nitong pangbabayabas sa kanya. At sa mga oras na ito sinisikap ni Jongsan na magtanong kung ano na ang mangyayari daw ngayon ngunit hindi maunawaan ang kanyang pagsasalita sanhi ng pamamagan ng kanyang bibig. At sa ginagawa niyang paputol-putol sa pagsasalita inambehan siya ni Chung Myung ng suntok at pinagsabihan ayusin daw ni Jongsan ang pagsasalita nito at huwag yumarti gaya ng isang drama queen sa isang palabas. Sa takot ni Jongsan na makatikim muli sa ating bida mabilis naging malinaw ang kanyang pagsasalita at magsasabi na rin daw siya kahit ano pa ang itanong ni Chung Myung. Unang inalam ni Chung Myung kay Jongsan Yu na kung ang Mountain Sect ba ay talagang humiram ng higit sa 100,000 barya na mabilis naman tumugon si Jongsan na tama gayong ang Mount Hua Sect nga ay umutang sa pavilion ng 100,000 coins. Napabuntong hininga na lamang itong ating bida matapos niyang matiyak na ang kanyang sekta ay talagang may utang na hindi ganun kaliit na halaga lalo pa ngayong nalalapit ang sekta sa tuluyang pagbagsak nito. Sa mga ilang saglit pasiga niyang tinawag si Jongsan Yu at nagulat naman ng husto si Jongsan gayong ramdam niyang nagagalit na naman sa kanya ang maliit na tao base pa lamang sa tono ng pananalita nito sa kanya. Seryoso na sinabi ni Chung Myung na kahit ibenta ko pa ang lahat ng iyong kasuotan hanggang sa iyong brief hindi pa rin ito sapat upang makalipon ng 100,000. Ngunit sinasabi mo sa akin na ikaw at ang iyong mga tropa ay nagpahiram sa Mount Hua ng mahigit 100,000 kahit na ang sekta ay nalalapit sa pagbagsak. Nagsalita si Jongsan na kung maaari daw ba siyang magbigay ng paliwanag at pinahintulutan naman siya ng ating bida upang makasagap na rin ng kung ano ba ang punot dulo ng pagkakautang ng sekta. Ayon dito kay Jongsan, iyon ay dahil ito sa kung gaano kataas ipinataw na interest rate, dahil kung ang nagpapahiram ng pera na may mataas na interest na hanggat hindi nila ito babayaran ang interes ay patuloy lamang na tumataas ng tumataas. Natatawa rin sinabi ni Jongsan na sa kalaunan, ang interes na patuloy lumalaki na siya namang binabayaran ng sect leader kaya ang punong guro ay hindi na niya magawa pa ang ngumiti. Lingid naman sa kanyang kaalaman hindi na nagugustuhan ni Chung Myung ang mga salita nito. Hanggang sa hindi na niya nagawang tapusin ang kanya pa sanang sasabihing lilinisan raw nila ang pera ng sekta subalit sinapak na siya nitong ating bida sabay niyang sinabing iyon ay isang bagay na hindi dapat ipagmalaki. Matapos nito natanong ni Chung Myung na kung itong si Jongsan Yu ba raw ay ang may-ari ng Huaam Fabric Shop. Mabilis naman sumagot si Jongsan Yu ng oo siya nga ang kasalukuyang nagmamay-ari noon. Nagtanong si Chung Myung kung kailan pa raw nabili nito ang Huaam Fabric Shop ngunit hindi maunawaan ni Jongsan kung ano raw ba ang ibig sabihin nitong ating bida tungkol sa tanong nito gayong ang kanilang pamilya raw ay pinapatakbo na ito sa loob ng ilang henerasyon. Na siyang labis ipinagtaka ng ating bida dahil malaking kalokohan kung totoo talaga ang sinasabi nitong si Jongsan Yu.
Gayong malinaw pa sa kanyang alaala na ang Huaam Fabric Shop ay orihinal na pagmamay-aring negosyo ng kanyang sekta ng Mount Hua at ang lahat ng mga pinakamahusay at successful na negosyo sa prefecture ng Huaam ay orihinal na nasa ilalim ng Mount Hua sect. Bukod pa ang pagunlad ng Huaam Prefecture ay lahat dahil sa Mount Hua sect, ngunit bago yun, ang prefecture ay isang mahirap lamang na nayon noon lamang na may ilang mga bukid dito bago ito umunlad sa tulong na rin ng Mount Hua sect. Sa pagkakatanda ni Chung Yung ipinagkatiwala nila ang mga negosyong ito na pamahalaan ng bawat business representative. Ngunit marahil na kinuha nila ang pagkakataon na sakupin ang mga negosyo habang ang sekta ay nasa gilid ng pagbagsak. Sa inis nitong ating bida, plano niya sanang suntukin muli si Jongsan upang pagbalingan ng sama ng loob habang itong si Jongsan naman ay panay ang pakiusap na huwag na siyang saktan muli at kung bakit rin daw ba siya pinagdidiskitahan nito. Hindi na nga nasapak ni Chung Yung ang lalaki dahil sa may malakas nagsalita na inaakusahan itong ating bida na isa raw duwag. Dagdag pa ng nakaligtas kanina, binanggit niya na gaano ka mga ahas na gumawa ng gayong uri ng duwag na sneak attack. Isa pa, sa paghusga sa iyong kasanayan sa pakikipaglaban, duda ko hindi ka lamang isang normal na magnanakaw. Sabay niyang sinabihan si Chung Yung na ibunyag na nito ang kanyang pagkakakilanlan. Gayong hindi pa rin nagsasalita ang ating bida, pinangunahan na nitong loko na ito ang pagpapakilala at binanggit niyang siya daw ay si Jungbin na isang escort warriors kuno. At isa daw siya sa pinakatanyag na escort, kaya malamang raw narinig na ni Chung Yung ang kanyang sikat na pangalan sa kahit saang sulok ng mga kalye. Tugon naman nitong ating bida paumanhin, hindi ko talaga alam ang tungkol sa mga bagay na iyong binabanggit, pero bakit mo hinihiling ang aking pagkakakilanlan? Mayabang na paliwanag nitong si Jungbin, hinihiling daw niya iyon bilang karangalan kuno na dapat alam daw niya ang pangalan ng bawat buhay na kanyang tatapusin. Sagot naman nitong si Chung Yung na nakalimutan mo na ba na ako yung sumapak sa iyo ng walang kahirap-hirap, ilang minuto pa lamang ang nakakaraan. Labis na insulto si Jungbin, gayong masyadong bastos raw ang ating bida at masyadong mayabang rin kaya hinawakan na niya ang espada upang simulan ang pagpaslang niya kay Chung Yung. Habang sumusugod, sinabihan niya ang ating bida na paghandaan nito ang kanyang gagawin, ngunit nakamasid lamang naman itong ating bida sa hangal ni hindi man lamang nabahala kahit may armas pa ang kanyang makakalaban. Sa panig nitong si Chung Yung, palihim niyang sinasabi sa sarili na ito raw ba si Jungbin ang kilalang Tiger Slayer. Ang kanyang chi ay tiyak na mas malakas kaysa sa akin, maging panloob na lakas, pisikal na lakas, at bilis. Ang sa akin yata ay hindi maihahambing kumpara sa kanya. At kung ito ba raw kaya ang kanyang magiging kahinaan pagdating dito sa kay Jungbin. Ngunit pwedeng mali ang kanyang hinuha, gayong ganap naman na ang purong lakas at bilis ay hindi kayang tukuyin kung gaano kalakas ang isang away. At pagkatapos mabilis niyang kinuha ang isang espada malapit sa kanyang gilid bago pa man tuluyan makarating ang mayabang na Tiger Slayer kuno ng lungsod. At tuluyan na nga naabot ni Jungbin ang kinatatayuan ng ating bida sa isang kisap mata. Nasalag ni Chung Yung ang kanyang pag-atake ng walang kahirap-hirap at dahil dito nagdulot ng malaking tanong kay Jungbin na kung bakit nagkaroon biglaan ng espada ang ating bida at walang hirap din niya nitong napigilan ang kanyang pag-atake. Sa isip-isip naman nitong si Chung Yung kahit paano may kalamangan pa rin daw siya pagdating sa karanasan, gayong malinaw pang nakatatak sa kanyang isipan ang dati niyang katauhan bilang isang Plum Blossom Sword Saint. At kung sakali naman daw na magkulang ang kanyang dalisay na lakas, isa lamang ang pwede niyang gawin ang humiram nito sa mismong kalaban. At nang gawin na nga ng ating bida ang kanyang pag-counter-attack sa isang solo na pag-atake pa lamang ay tumilapon kaagad ang mayabang na Tiger Slayer kuno. Kasunod nito, habang nasa eri pa si Jungbin, sinubukang gumawa nitong ating bida ng isang pambihirang teknik na habang pinaiikot niya ang espada makikitang nagkakaroon sa paligid ng aura ng Plum Blossom. Sa pangyayari naman na ito, nabanggit ni Chung Yung na sa oras makabalik na siya ay kailangan pa daw niyang pagtuunan ang pagsasanay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tuluyan na niyang ginawa ang teknik na 24-strike Plum Blossom Sword Technique at kilala rin ang teknik na ito na the Double Plum Blossom Blade. Matapos nito napakomment na lang itong mayabang rin nating bida na hindi na rin daw masama ang kanyang nagawang iyon sa kabila ng kakulangan ng chi. Subalit nagulat si Chung Yung gayong napasigaw si Jongsan Yu matapos niyang masaksihan ang 24-strike Plum Blossom Sword Technique nitong ating bida. At oops daw, gayong halos nakalimutan na niya ang tungkol sa itlog na ito na sa hindi sinasadya ibinunyag niya ang kanyang sword technique.
Gayunpaman, hindi rin naman sigurado ni Chung Myung na kung nakilala raw ba kaya ni Jongsan ang kanyang pamamaraan na iyon. O kahit daw kaya ang iginuhit na plum blossom flower buds marahil yun daw kaya ay nakilala nito. Wika naman nitong si Jongsan yung napaka-polished at beautiful daw ang sword technique ni Chung Myung na isa daw yung mataas na antas na kayang gawin lamang ng martial artist. Pangbabala rin ni Jongsan na higit sa lahat daw ay banayad na naglalabas si Chung Myung ng purong chigayong ramdam daw niya ito. Sa kanyang pahayag hindi sukat akalain nitong ating bida na may kakayahan rin pala itong si Jongsan na maramdaman ang kanyang chi. At hindi maganda ito gayong natatakot siya na mabunyag na siya ay mula sa Mount Hua sect. Halos pawisan na ng malamig itong ating bida nang nagtatanong na sa kanya si Jongsan. At nang magtanong na nga ito ngunit taliwas sa kung ano ang inaasahan ni Chung Myung na iakusa sa kanya gayong sa halip sabihin ng Mount Hua sect bagkus tinanong ni Jongsan na kung ito raw ba si Chung Myung ay nagmula sa Southern Edge sect. Kaya takang-taka itong ating bida gayong mahina rin pala ang ulo nitong may-ari ng isa sa kanilang negosyo. Matapos naman ang katahimikan nilang ito pag-alit na lamang sinang-ayunan ni Chung Myung na mula nga daw siya sa Southern Edge sect at siya daw ay si Chung Myung 15 taong gulang. Habang itong si Jongsan na ang galing daw niya gayong nahulaan niya ito. Gayong nakita niya na mahusay pala si Chung Myung na tulad ng isang dalubhasa binanggit niya sa ating bida na mangyaring tanungin mo na ako ng kahit ano gayong sasagutin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Mabilis namang sumagot si Chung Myung ng pagsang-ayon gayong marami pa nga ang kanyang nais malaman lalong-lalo na sa kaugnayan tungkol sa utang ng sekta. Ngunit mabilis na lumipat ang eksena mula dito sa Mountain Sect na kung saan naman sa puntong ito kasalukuyang inaabangan ng dalawang senior brother trainee disciple ang pagbabalik ni Chung Myung. Habang nababalisa na itong si Gul pilit naman siyang pinakakalma ni Yung Jong. Plano pa sanang magsalita si Gul gayong natatakot pa rin siya sa kung ano ang sasapitin ng kanilang sira-ulong junior brother gayunpaman pinagsabihan siya ni Yung Jong na alam mo naman na iyong ating junior na iyon ay hindi naman isang bobo. Babalik din siya kung hindi ngayon malamang maya-maya lamang at hanggat hindi siya maharap sa isang malubang aksidente tiyak ko na makababalik siya. At hindi pa nga nagtatagal na pansin ng dalawa na may nagbubukas na ng pintuan ng kanilang boarding house. Hanggang sa tuluyan na nga itong nagbukas dahil sa pagbalik ni Chung Myung. Itong si Chung Myung naman ay bahagya na bigla dahil sa natagpuan niya ang dalawang senior na hinihintay siya sa kanyang pagbabalik. Natanong ni Chung Myung sa dalawa niyang senior brother na kung may nangyari daw ba dito habang siya ay nasa labas. Namang si Gul ay nabago bigla ang timpla at natuwa matapos niyang makitang nakabalik na ang kanyang idolo. Mabilis pumasok si Chung Myung sa kanyang silid ngunit sumunod rin sa kanya si Yung Jong at Gul. Tungkol naman sa tanong ng ating bida ibinalik ni Yung Jong ang tanong na ito sa kanyang gayong sila daw ang dapat malaman ang dahilan kung bakit umalis si Chung Myung sa oras ng gabi at kung may mahalaga raw bang kaganapan sa labas. Sumagot naman itong ating bida na may halong yabang, sambit niya na hindi daw naman masyado bukod sa nagkaroon daw siya ng magandang oras may nagbigay rin daw sa kanya ng hindi naman ganun kalaking halaga ng pera at ilang importanteng impormasyon. Natigil rin naman siya sa kanyang pagkukwento matapos niyang maalala si Mr. Jongsan na buong akala ay nagmula siya sa Southern Edge sect. Naisip rin ni Chung Myung na sa palagay ko ito ay isang magandang bagay na hindi niya malaman kung sino talaga ako ngunit mapait pa rin isipin na makilala ang kanyang teknik sa ibang sekta sa halip makilala iyon bilang isang teknik ng Mount Hua sect. Nakalulungkot rin isipin na ang Plum Blossom Sword Technique ay nawala. Kaya ibig sabihin ng hindi na rin ito ang simbolo ng sekta kung gayon. Kahit na, isiping si Jongsan Yu, na nabuhay sa buong buhay niya sa Huaam Prefecture subalit hindi man lamang niya naisip ang Mount Hua sect matapos makita ang aking sword technique. Nahinto lamang ang kanyang malungkot na iniisip matapos magtanong itong si Gul na junior brother ano nga pala ang iyong ginawa sa labas ng templo. Sumagot ang ating bida na ito ay hindi isang bagay na dapat mo pang malaman gayong masyado ka pang bata. Sinabi naman ni Gul na isa ka rin namang bata ngunit ayon dito sa ating bida sambit niya na whatever. Sabay niyang sinabi sa dalawang senior na tipunin na lamang daw nila ang mga disciple gayong maya-maya ay magsisimula na sila sa kanilang pagsasanay. Nabigla si Gul gayong hindi niya sukat akalain na kahit kababalik-balik pa lamang ni Chung Myung ni hindi pa nga nakakapagpahinga ngunit sinasabi na kaagad na sila ay magsasanay ora mismo. Dahil sa naging reaksyon ni Gul misensinang kinausap ni Chung Myung ang kanyang dalawa nitong senior brother at binanggit niyang makinig kayong mabuti sa sasabihin ko.
Masigasig niyang inihayag na kahit umulan man o umaraw o kahit pa may matinding bagyo hindi natin dapat makaligtaan ang isang solong araw ng pagsasanay simula ngayon. Dahil hindi mahalaga ang panahon, at kahit pa na bumagsak ang sekta ng Mount Hua, hindi pa rin tayo magsasayang kahit na isang araw. Sa panig naman nitong sigol na kung noon raw ay ayaw niya ang gayong uri ng pagsasanay ngunit iba na ngayon gayong nabago na ang kanyang isip at handa na rin daw siya ngayon sa hamon na ito. Kaya naman masigasig din niyang sinabing na siya na ang bahala na tipunin ng lahat ng trainee disciple. At dahil dito gusto niya sanang makipag-kiss bomb kay Chung Yung bilang tanda ng kanyang pakikipagtropa dito sa ating bida ngunit sa kasama ang palad gayong itong bida natin ay nagmula sa lumang panahon hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng pakikipag-kiss bomb ni Gul. At mas lalo pang nalungkot si Gul matapos magsabi si Chung Yung na hindi muna siya makapupunta ngayon sa kanilang pagsasanay gayong mayroon lamang muna siya na ibang gagawin. Ayon dito kay Yung Jong binanggit niya na posible lamang daw na magawa ang pagsasanay kung naruroon mismo itong ating bida gayong hindi naman lingid sa lahat na maraming ayaw pa rin na sumunod gayong hindi nga biro ang pagsasanay na kanilang ginagawa. Gayunpaman, maaari pa rin naman naming gawin ang pagsasanay sa araw na ito ngunit kung talagang gusto mo ang mga alagad ay gawin nila ang nararapat na pagsasanay dapat ka pa rin na magpakita at isa na dapat mong tingnan itong special child na si Gul. Nang sabihin na ni Chung Yung na kanyang nauunawaan ang ibig sabihin ni Yung Jong nagpaalam na rin kaagad si Yung Jong sa kanilang pag-alis isinama niya na rin si Gul na hanggang sa mga oras na ito ay tulala pa din matapos ang kahihiyan na kanyang naranasan sa kanyang idolo. Nang makalabas na ang dalawa, humiga si Chung Yung sabay sa kanyang pagbuntong hininga. Pinag-iisipan niya rin kung ano ba ang dapat gawin ngayon sa sitwasyon gaya nito dahil malinaw naman na ninakaw ng mga kanilang pinagkatiwalaang pamahalaan ang kanilang negosyo ngunit ang naging resulta inalisan ng karapatan ang Mount Hua sect sa halos lahat ng negosyo nito. At ang mga ledger na magpapatunay sana sa pagmamayari ng Mount Hua sa mga negosyong iyon ay tila nawala noong panahong sumalakay ang mga demonic sect. Kung umiiral pa rin ang mga ledger, ang sekta ay hindi mahihirapan sa pananalapi na gaya nito. Isa sa naisip ni Chung Yung upang wakasan ang kanyang pinuproblema na isip niyang i-assassinate na lang niya ang lahat ng negosyante isa-isa upang sa gayon ay mabura na ang utang ng sekta. Ngunit syempre hindi rin naman pwede ang ganun gayong kung gagawin nga daw niyang mapaslang ang lahat ng merchant na kung gagawin ko iyon. Iisipin naman ng lahat na ang sekta ng Mount Hua ay nagtulak sa isang maliit na bata sa maling gawain. Bagaman masuklam ang unang plano ni Chung Yung para tugunan ng utang ng sekta ang sumunod na kanyang naisip ay ang pakiusapan ang lahat ng merchant na huwag na silang pagbayarin sa kanilang pagkakautang. Subalit mas epektibo pa rin talaga raw kung mapapasa kamay niya ang ledger na makapagpapatunay na sila ang lehitimong may-ari ng mga negosyong nagpautang sa kanilang sekta. Ngunit ang matinding problema ay hindi alam nitong ating bida kung saang lupalop ng kanilang sekta hahanapin ang mga katibayan. Hanggang sa wala nang maisip na pwedeng gawin si Chung Yung hanggang sa bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang account book na ginawa ni Jiang Moon noong kanilang kapanahunan. Dahil kung iisiping mabuti ilang beses na rin daw nakita ni Chung Yung itong kanyang senior brother Jiang Moon na nagtatala sa account book. At sa tuwing pumapasok raw itong si Chung Yung sa opisina ni Jiang Moon ay madalas niyang itinatago ang ilang mga volume ng mga account book na mayroon sila. Napagtanto nitong ating bida na kung mayroon ng ganun karaming volume ng account, ibig sabihin sabay biglaan napabalikwas itong si Chung Yung gayong malamang sa alamang raw dapat na inilagay ni Jiang Moon ang ibang ledger copy na ito sa isang lihim na lugar. Sapagkat walang ibang pwedeng paraan kung di ang gumawa ng ilang mga volume account book kapag pinamamahalaan ng sekta ang napakaraming mga negosyo. Tungkol naman sa lihim na imbakan, tiyak na kung saan ang pinuno lamang ng sekta ang siyang maaaring makapasok sa lugar gayong iyon naman ang siyang dapat. Panigurado na doon itinatago ni Brother Jiang Moon ang mga ledger sa secret vault na kung saan sila lamang rin ang siyang nakakaalam nito pero, narinig ko lang ang mga usap-usapan tungkol sa vault na ito iyon ay kung talagang tunay ngang mayroon nito. At ang pasukan ay dapat na nasa isang lugar sa tirahan ng pinuno ng sekta at ito ang dapat isipin itong si Chung Yung gayunpaman. Ang tahanan ng sect leader ay hindi naman nagbago mula noon hanggang sa ngayon. Bagaman kailangan na ito ay maging malapit lamang sa lugar ng tirahan ng sect leader ngunit tiyak na mahirap hanapin ito kahit na ang lahat ng dalubhasa na martial artist ng Mount Hua paniguradong mahihirapan tukuyin ang lugar na ito.
Hanggang sa maisip ni Chungyong ang burol na malapit lamang sa tirahan ng pinuno ng sekta na pwedeng dito niya simulan ang treasure hunting. Dahil malamang na mayroon dito na isang underground facilities kung saan napakabuting gumawa nito sa ilalim ng burol at bukod pa rito walang sino mang makapapansin nito gayong isa lamang naman itong tipikal na bundok. Sa puntong ito napangiti ng bahagya itong si Chungyong gayong nagkaroon na siya ng ideya na pwede talagang dito niya simulan ang pangangaso ng kayamanan at kailangan na rin niya itong gawin sa lalong madaling panahon bago pa man tuluyang bumagsak ang sekta. At hindi na nga nagsayang pa ng oras itong ating bida gayong bago pa sumikat ang araw mabilis na siyang naghanda sa kanyang planong gawin. Habang papaalis si Chungyong batid niya na gayong kahit mabuti ang kanyang hangarin ngunit sa kabilang banda isa pa rin itong panghihimasok sa sekta kaya itong si Chungyong ay humingi ng paumanhin sa kanyang senior brother Jang Moon para dito sa kanyang gagawin. Dahil ayon dito sa paniniwala ni Chungyong ano naman ang kaunting pagnanakaw sa sekta kung ang nakataya naman daw ay ang kapalaran ng Mount Hua. Bukod pa, wala rin daw namang plano na itong si Chungyong na hawakan ang kahit anong kayamanan bagkus ilalagay niya ito sa tama sa pangangalaga ng sect leader. Subalit hindi pa rin daw talaga matitiyak nitong ating bida na hindi siya pipitik ng kahit kaunti sa mga ito, sabay tawa ng ngiting tagumpay. Abangan sa susunod nating video kung saan malalaman nitong sira ulo nating bida na hindi pala gayon kadali hanapin ang lihim na imbakan. Even gumamit pa siya ng chi sa kanyang ginagawang treasure hunting subalit nagdulot lamang ito sa kanya ng matinding panghihina ng katawan. At dahil sa kanyang tiyaga kinalaunan ay matatagpuan niya rin ito hanggang sa malaman niyang may access rin pala rito ang sect leader ngunit sa kasamaang palad wala rin paraan ang kanilang pinuno ng sekta para mabuksan ito pilit man niya itong gawin dahil nasa alanganin ngayon ang sekta at nangangailangan ng malaking halaga pero wala na ring magawa ang old man kundi ang mapaluha na lang sa pinto gayong hindi niya ito mabuksan. Hanggang sa itong si Chungyong na ang samuri sa pinto at nalaman niya na kailangan magsagawa ng combination technique ng Mount Hua sect upang na siyang susi sa pintong ito para magkaroon ng access na siyang dahilan siguro kaya ang sect leader gayong hindi niya rin alam ang iba't ibang uri ng plum blossom technique. Kaya alamin natin kung paano ito mabubuksan itong mayabang nating bida. At sa susunod rin nating video tatambad dito kay Chungyong ang napakaraming kayamanan at mga espada na nakatago sa vault kaya sama-sama natin alamin kung ano ang planong gawin dito ni Chungyong matapos niyang makita ang kayamanan ng sekta. At malalaman din natin ang dahilan kung bakit nawala ng malay ang kanilang sect leader matapos siyang magimbal sa handog sa kanya ni Chungyong.